Noong nakaraang taon, bilang tugon sa lumalalang takot sa posibleng paglawak ng agresyon ng Russia lampas sa Ukraine, kumilos ng matindi ang Poland. Inilunsad nito ang East Shield Program, isang pambansang inisyatiba sa depensa na nagkakahalaga ng 25 bilyon na layuning palakasin ang mga hangganan ng bansa sa Belarus at sa Russian enclave ng Kaliningrad. Mahigit isang taon na, ang East Shield Project ng Poland ay ginawang nakamamatay na patibong para sa Russia at Belarus, ang silangang hangganan nito. At ang mga pinakabagong inilagay ay, sa madaling salita, mapanganib. Inanunsyo ng pamahalaan ng Poland ang programang East Shield noong Mayo 18, 2024 kung saan ipinaliwanag ng Ministro ng Depensa at pangalawang punong ministro ng bansa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ang mga layunin nito. Ang layunin ng SHIELD ay protektahan ang teritoryo ng Poland, hadlangan ang galaw ng mga tropa ng ating mga kalaban, gawing mas madali ang paggalaw ng sarili nating mga tropa, at protektahan ang mga sibilyan. Ipinaliwanag pa niya na ang SHIELD ay maglalaman ng iba't ibang uri ng mga fortifikasyon, harang, pagmamanman ng himpapawid sa bawat antas, at pag-upgrade ng mga kasalukuyang sistema. Dagdag pa niya, ito rin ay isasama sa pambansang mga sistema ng depensa na magiging mahalagang bahagi at dagdag sa depensa ng Poland. Idinagdag ng mga opisyal ng gobyerno na ang mga bagong karagdagan ay aabot sa halos 500 milya ng mga hangganan ng Poland. Particular, ang bahagi na naghihiwalay sa teritoryo ng Poland mula sa Russian enclave ng Kaliningrad at Belarus, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Russia, upang hadlangan ang mga mananakop o sa pinakamasamang sitwasyon, gawing mas mabagal at mas mahirap ang kanilang pagtatangkang pagsalakay. Ipinaliwanag ng gobyerno na ang pangangailangan para sa programa ay isang direktang tugon sa mga mapanirang aksyon mula sa Russia at Belarus. Kasama sa mga aksyong iyon ang mga cyber attack, tangkang, panununog sa lupa ng Poland, at ilegal na pagpupuslit ng mga migrante sa hangganan ng Poland na pinaghihinalaang pagtatangka upang guluhin ang European Union. Ang proyektong pinunduhan ng gobyerno ay sinimulan noong Nobyembre ng nakaraang taon mula sa loob, at malinaw na seryoso ang Poland sa pagpapalakas ng depensa nito sa hangganan ng mabilis at epesyente hanggat maaari. Dahil tuloy-tuloy ang konstruksyon 7 araw sa isang linggo na walang pahinga. Dahil dito, mabilis ang naging progreso. Kamakailan, inihayag ng mga awtoridad ng Warsaw ang pinakabagong dagdag, isang serye ng mga minahan sa mga pangunahing lugar sa hangganan ng bansa. Ipinaliwanag ni Karol Frankowski, isang press officer ng Polish Army, ang kahalagahan ng mga bagong depensang ito na nagsasabing, "Pinoprotektahan namin ang aming hangganan. Nakita namin kung ano ang nangyari sa Ukraine noong digmaan sa Ukraine, kaya kailangan naming maging handa sa posibleng pag-atake." Walang duda, ang mga mina ay ilan sa pinakamalalakas na panakot na mailalagay ng anumang bansa sa kanilang mga hangganan. Habang ang mga bakod, pader, at pisikal na harang ay maaaring makapagpabagal sa mga puwersa ng kalaban, maaari pa rin itong mabasag at masira kalaunan. At hindi sila nagdudulot ng tunay na banta ng pinsala o kamatayan. Iba ang mga mina. May kakayahan silang wasakin ang buong konboy ng kalaban, magdulot ng matinding pinsala, maraming sugatan, at pagkawala ng buhay. Halos imposibleng ligtas na madaanan ang mga ito nang walang tulong ng espesyalistang intelihensya at kagamitan tulad ng mine detector, combat engineer, at mga sasakyang mine-resistant ambush-protected o mine-resistant ambush-protected. Kahit may tulong ng mga kagamitang iyon, karaniwang nangangailangan pa rin ng mahabang oras para sa mga puwersang militar na mahanap at ma-deactivate ang mga mina at makahanap ng ligtas na daraanan sa mga minahan. Madalas, pinipili na lang nilang iwasan ang mga ito ng tuluyan at humanap ng ibang ruta papunta sa kanilang patutunguhan. Oras at pagsisikap din ang kailangan para magkaroon ng mas maraming panahon ang mga puwersang nagtatanggol para makapaghanda, magsimula ng mga kontra-atake at iba pa. Sa madaling salita, napakahalagang dagdag ang mga minahan sa mga hangganan ng Poland at dapat itong magsilbing malaking panakot sa sinumang puwersa na maaring nagbabalak ng pananakop. At ang mga matagal nang sumusubaybay sa balita tungkol sa Poland
ay hindi na magugulat na makitang may mga minang inilalagay sa hangganan. Noong Marso, inihayag ng pamahalaan ng Poland na aalis na ito sa Anti-Personnel Mines Convention, nakilala rin bilang Ottawa Treaty, at naghahanap ng mga bagong paraan upang palakasin ang lokal na produksyon ng mga landmine. Ibinunyag ng Deputy Defense Minister ng bansa, si Pavel Badar, na balak ng Poland na magsimulang gumawa ng maraming landmine upang palakasin ang kanilang depensa. Sa mga rehiyon sa hangganan malapit sa Belarus at Russia, sinabi niya na gusto nilang gawing mga landmine sa Poland. Mayroon silang kapasidad at ang usapin ay palakihin pa ito. Pantay nilang tinatrato ang pribadong industriya ng depensa at ang pag-aari ng Estado. Dagdag pa ni Badar, ang bansa ay nagbabalak na gumawa ng mga landmine na aabot sa ilang daang libo at posibleng umabot pa sa 1,000,000 unit sa kabuuan. Binanggit din niya na ang state-run defense group ng Poland na PGZ ay magiging kasali sa paggawa ng mga landmine. Ang PGZ ay isang malaking pangalan sa industriya ng depensa ng Poland at sa depensa ng Europa sa pangkalahatan, na dalubhasa sa pagdidisenyo at paggawa ng iba't ibang sandata, bala at iba pang kagamitang militar. Binubuo ito ng mahigit 50 subsidiary, kaya isa ito sa pinakamalalaking gumagawa ng armas sa Europa, at ito ang nagpapatakbo ng teknikal na modernisasyon ng sandatahang lakas ng Republika ng Poland, tumutulong na dalhin ang hukbong Poland sa makabagong panahon, at inihahanda ito para sa mga posibleng labanan sa hinaharap. Sa maikling salita, ang PGZ ay pinagkakatiwala ang pangalan na makakatulong sa Poland na makamit ang mga layunin nito sa East Shield sa hinaharap, at umaasa ang pamahalaan ng bansa na matatapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Kumpirma ni Cezary Tomczyk, Sekretaryo ng Estado ng Poland, na dapat maisakatuparan ang lahat ng karagdagan at pagpapabuting plano sa loob ng susunod na 3 taon. Ilan sa mga ito ay naipatupad na. Halimbawa, bukod sa mga mina, naglagay din ang Poland ng mahahabang hanay ng konkretong harang sa mga pangunahing rehiyon ng hangganan. Ito ay makakatulong rin sa pagpigil at pagpapabagal sa sinumang maninira. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga tropa, lalo na sa mga tangke at carrier na tumawid sa hangganan. Iba pang mga pisikal na harang ng East Shield ay kinabibilangan ng karagdagang mga anti-tank na harang at mga hukay, mga pinatibay na silungan at mga bunker. Nagbibigay ito sa mga tropang Polish ng matibay na estratehikong posisyon para sa pagmamanman ng hangganan o paglulunsad ng kontra-atake laban sa mananakop. Bukod dito, titiyakin nito na mabilis at epektibong makatugon ang ground forces ng Poland sa anumang senyales ng agresyon. Balak din ng bansa na patibayin ang mga umiiral na tulay upang kayanin ang mabibigat na kargamento at magtayo ng mga bagong tawiran ng kalsada sa mahahalagang lokasyon kung kinakailangan. Pero ang E-Shield ay hindi lang pisikal. Malaking bahagi ng proyekto ang nakatuon sa makabagong electronic warfare systems tulad ng imagery, intelligence, signals intelligence, at acoustic monitoring. Plano ng Poland na magtayo ng serye ng mga base station, poste at tore sa kahabaan ng hangganan na may kasamang mga nabanggit na teknolohiya upang iskan ang paligid para sa anumang palatandaan ng aktibidad ng kalaban, tulad ng mga drone sa himpapawid. Nais din ng bansa na magtayo ng mga operational center para suriin ang datos na nakalap ng mga tore ng maasten nito, na suportado ng artificial intelligence at pinagsama sa kasalukuyang mga sistema ng intelligence, surveillance, at reconnaissance. Sa madaling salita, ang E-Shield ay isang makabago, ganap na integrated at halos automated na sistema ng depensa sa hangganan. Hindi lamang tungkol sa pisikal na harang at hadlang. Isang teknolohikal na kahanga-hanga, handang makita ang anumang palatandaan ng kahina-hinalang aktibidad at agad na magsimula ng angkop at epektibong aksyon. Ayon kay Kosniak Kamis, ito ang pinakamalaking operasyon upang palakasin ang silangang hangganan ng Poland, ang silangang gilid ng NATO, mula 1,945. Si Donald Tusk, punong ministro ng Poland, ay umaasa na ang mga bagong depensa ay makakapagpadala ng malinaw at tiyak na mensahe sa sino mang kaaway na magnais ng masama sa kanyang bayan. Poprotektahan namin ang hangganan ng Poland sa kapayapaan at digmaan upang hindi ito madaanan ng kaaway. Ginagawa namin ito upang hadlangan ang kaaway. Para lahat ng may masamang balak sa Poland,
Lahat ng nagbabalak ng pag-atake, agresyon laban sa ating mga kaalyado o sa ating bansa ay lumayo sa Poland. Malakas ang Poland, magiging ligtas ang Poland dahil sa sarili nitong mga aksyon at dahil sa sarili nitong mga kaalyado. Ngunit ang pagtatayo ng mga bagong hangganan na depensa ay hindi lamang ang ginagawa ng Poland laban sa agresyon ng Russia. Kumuha rin ang bansa ng matapang at dramatikong hakbang sa pamamagitan ng halos araw-araw na pagpapalipad ng mga fighter jet. Ipinapakita nito na handa, nais, at kayang gumawa ng mabilis na aksyon at gumanti agad kung ang pambansang seguridad nito ay malalagay sa anumang uri ng panganib. Ito ay isang matalino at kinakailangang hakbang dahil kamakailan ay nagpapakita ang Rusya ng mga palatandaan na maaari itong naghahanda para sa isang malaking pag-atake o pananakop sa isang estado ng NATO, gaya ng Poland o isa sa mga bansang Baltic. Noong Agosto 3, isang drone na kahawig ng Shahid ang direktang lumipad papasok sa himpapawid ng Lithuania at dumaan sa ibabaw ng kabisera nito na Vilnius na nagbigay ng pinakabagong at nakakabahalang palatandaan. Mula Belarus, pumasok ito sa Lithuania at lumipad sa labas ng Vilnius kung saan ito'y namataan at nakunan ng video ng mga residente. Siyempre, mataas ang takot sa bahaging ito ng mundo at lalo pang tumindi mula ng salakay ng Russia ang Ukraine. Dahil marami sa mga tao sa Baltic states ang nag-aalala na sila na ang susunod sa listahan ng Kremlin. Nang makita ng mga tao ang tila Russian drone na lumilipad sa ibabaw nila, natural lang na nagsimula silang magpanik. May ilan na natakot na ang drone ay may dalang mapanganib na fragmentation, thermobaric o incendiary na mga warhead at handa ng umatake sa isang military o sibilyang target sa lugar. Ito ay posibleng hudyat ng pagpapasimula ng digmaang makapagbabago sa mundo sa pagitan ng Russia at NATO. Mabuti na lang, napatunayan na hindi ganoon kadelikado ang drone. Isa itong Gerbera decoy model. Nakahawig ng mga drone na regular na ginagamit ng Russia para sa reconnaissance missions. Madalas din itong magpalipad ng mga decoy drone na tulad nito bilang bahagi ng malalaking aerial attacks sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Umaasa silang mauubos ng mga drone ang mga air defense resources ng Ukraine tulad ng interceptor missiles at mapapadali para sa mas mapanirang mga drone at missile na sumunod at tamaan ang kanilang mga target. Gayunpaman, kahit na hindi armado o may pampasabog ang drone, ang presensya nito sa himpapawid ng NATO ay isang seryosong dahilan ng pag-aalala. Bukod dito, ang pagdaan nito ng napakadikit sa isang kabisera ng NATO ay hindi aksidente. Ito ay isang sinadyang hakbang mula sa Rusya. Isang kalkulado at sinadyang pagsubok upang makita kung paano tutugon ang Europa at ang buong NATO. At malamang na natuwa si Vladimir Putin, ang presidente ng Rusya, nang makita niyang hindi agad pinabagsak ang drone at walang ginawang hakbang ang mga puwersa ng Lithuania para harangin ito. Gayunpaman, hindi siya magiging kasing saya sa naging reaksyon ng Poland. Habang ang kanilang mga kasamahan sa Baltic ay tumugon lamang sa pamamagitan ng mga ulat na nakatuon sa pagsubaybay ng Lithuania sa drone, kumilos ang Poland, nagpalipad ng mga jet at tinaas ang mga radar system bilang paghahanda sa posibleng pag-atake. Karaniwan na lang ito para sa Poland sa mga panahong ito. Ang bansa ay pumasok na sa isang estado ng palagiang mataas na alerto. Inihahanda ang mga fighter nito at pinapagana ang mga radar at depensa sa himpapawid araw-araw. Sa tuwing inilulunsad ng Rusya ang malakihang pag-atake sa Ukraine na madalas nitong ginagawa. Dahil sa daan-daang drone at misil na tumatama sa mga bayan at lungsod sa buong bansa, halos bawat 24 na oras ang Poland ay talagang naghahanda para sa digmaan. Ginagawa nila ito dahil alam nilang totoo ang banta ng agresyon ng Rusya at maaaring piliin ng Kremlin na umatake anumang oras. Ayaw ng Poland na mahuling natutulog kung dumating man ang sandaling iyon. Gusto nitong limitahan ang pinsala ng anumang paparating na pag-atake at agad na makaganti. Ang mga aksyon nito, tulad ng pinapabuting East Shield na depensa sa hangganan, ay nagpapadala rin ng mensahe sa Rusya. Ipinapakita nito na handa na ang Poland para sa isang ganap na digmaan, na hindi ito basta-basta aatras o susuko kung sakaling dumating ang mga puwersa ng Rusya sa kanilang pintuan. Ipagtatanggol nito ang sarili, lalaban ito, at gagawin niya ito
kasama ang buong suporta ng kanyang makapangyarihang mga kaalyado sa buong NATO alliance. Sa katunayan, iba pang mga bansa sa NATO, tulad ng Sweden, ay sumasama rin sa Poland sa pagpapanatili ng mataas na antas ng alerto at mabilis at epektibong tumutugon sa bawat atake ng Rusya sa teritoryo ng Ukraine. Ngunit masasabi na ang Poland ang pinakaaktibo sa lahat ng bansa sa NATO sa kasalukuyan, na pangunahing dulot ng lokasyon nito. Dahil katabi nito ang Ukraine, Belarus, at teritoryo ng Rusya sa anyo ng Kaliningrad. Alam ng Poland na isa ito sa mga unang bansang tatamaan kung sakaling magpasya ang Rusya na lumusob pa kanluran upang sakupin ang mas malaking bahagi ng Europa. Nararamdaman na nito ang epekto ng digmaan sa Ukraine dahil sa lapit nito sa kaguluhan. Katulad ng nangyari sa Poland kung saan ang Ukrainian missile ng air defense ay di sinasadyang bumagsak sa isang bukid habang tumutugon sa atake ng Russia at pumatay ng 2 magsasaka. May mga pagkakataong ang debris mula sa mga missile ng Russia ay tumama sa Poland at nauunawaan ng mga Polish na nakatira at nagtatrabaho malapit sa hangganan na nanganganib ang kanilang buhay. Araw-araw walang tigil. Gayunpaman, iumakadritaman, pinatutunayan ng Poland na higit itong handa na pangalagaan ang mga buhay na iyon at ang buhay ng mahigit 38 milyong mamamayang naninirahan sa bansa. Abala rin ang bansa sa pagbili ng mga kagamitan. Kamakailan ay pumirma ng 6 bilyong kasunduan sa South Korea para bumili ng malaking batch ng K-2 Black Panther na mga tangke. Ayon sa mga ulat, makakatanggap ang Poland ng halos 180 tangkeng ito, na kabilang sa pinakamahusay at may pinakaabanteng teknolohiya sa mundo. Halimbawa, ito ay may kasamang 100 at 20 M55 caliber smoothbore na kanyon na kilala sa tumpak nitong pagbaril. Kaya nitong tamaan ang 12 pulgadang target mula sa mahigit 800 metrong layo. Nakakapaglabas ito ng iba't ibang uri ng bala, kabilang ang armor-piercing at explosive o ang napakatalinong K-STAMs ng Korea na kayang sirain ang mga tangke hanggang 5 milya ang layo. Ang Black Panther ay may world-leading na autoloader system na nagbibigay dito ng napakataas na fire rate na hanggang 10 bala kada minuto na mas mabilis kumpara sa maraming nangungunang tangke mula sa ibang mga bansa. Mayroon din itong world-class na fire control systems, thermal imaging technology, laser rangefinders, automatic target detection, target tracking, at isang advanced na battlefield management system. Ito ang tangke ng hinaharap na nagdadala sa ground forces ng Poland sa makabagong panahon at ginagawa silang higit pa sa katapat ng anumang puwersang Ruso na susubok sumalakay. Lalo na ngayon na nauubusan na ng mga tangke ang Russia at napipilitan silang maglabas ng mga dekada ng luma mula sa mga imbakan ng Soviet para lang mapanatili ang kaunting presyon sa mga front line ng Ukraine. Nakipagkasundo rin ang Poland sa Hyundai Rotem Company para magsimulang gumawa ng K-2 na mga tangke sa sarili nilang teritoryo. Bumili rin sila ng iba pang mahahalagang dagdag sa kanilang sandatahang lakas, kabilang ang KSHM self-propelled howitzers fighter aircraft, 50 fighter jets, at daan-daang M1 Abrams tanks mula sa Estados Unidos. Nanguna rin ang Poland sa pagtaas ng paggastos sa depensa sa European Union at NATO. Noong 2000 at 22 gumastos ang bansa ng 27% ng kanilang gross domestic product o humigit kumulang 15 bilyon para sa depensa. Sa 2000 at 24 tumaas ito sa 42% ng gross domestic product at ngayon ay target nilang maabot ang 47% bago matapos ang taon. Isa itong napakalaking pagtaas sa loob lamang ng maikling panahon at ginagawa nitong Poland bilang pangunahing halimbawa para tularan ng ibang mga bansa sa NATO. Kahit ang mga pangunahing militar na bansa, tulad ng Alemanya at Pransya, ay malayo ang agwat pagdating sa porsyento ng kanilang gross domestic product na inilalaan nila para sa gastusin sa depensa. Ito ay isang pagtingin kung paano ginagasta ng Poland ang kanilang malaking budget sa militar. Malaki ang inilalaan ng bansa para sa isang malaking proyekto ng modernisasyon para sa bawat sangay ng kanilang sandatahang lakas. Pinapalakas ang kanilang presensya sa lupa, himpapawid, at dagat. Sa lupa, bumili ito ng mga nabanggit na tangke, borsuk na sasakyang pandigma, at iba't ibang sistemang artilyerya mula sa kanluran.
Maaari rin itong gamitin sa pagtatanggol ng mga rehiyon sa hangganan o pagsasagawa ng mga pag-atake sa Belarus o Kaliningrad kung kinakailangan. Sa himpapawid, malaki ang pinalawak ng Poland ang kanilang fleet ng helicopter. Mula 16 na chopper hanggang halos 100 dahil sa malaking pagbili ng IH-64E Apache Guardians. Ang Poland ay nag-lease ng 8 mas lumang AH-64D Apaches noong unang bahagi ng 2000 at 25 bilang pansamantalang training fleet, habang ang mga bagong helicopter ay nakatakdang i-deliver mula 2028 hanggang 2032. Sinusuri rin nito ang pag-develop ng sariling drone command habang unti-unting inaalis ang ilang lumang eroplano at pinapalitan ng mas makabago at advanced na mga alternatibo. Katulad ng nabanggit na FA-50 mula Korea at United States. Made F-35 APAS, AS at C. Kasalukuyang nireretiro ng Poland ang ilan sa mga luma nitong frigate at maglulunsad ng 3 bago na may mas malakas na depensibo at opensibong kakayahan. Dahil sa mga pangunahing pagbabagong ito, inaasahang aangat ang ranggo ng Poland bilang isa sa mga nangungunang puwersang militar sa mundo. Mas magiging handa ito para sa isang makabagong malawakang digmaan sakaling magkaroon nito. Kamakailan lang, naglunsad din ang pamahalaan ng Poland ng isang bagong inisyatiba na layuning palakasin ang kanilang hanay at tiyakin na mas maraming Polish ang handang lumaban. Noong Marso, inihayag ni Donald Tusk na lahat ng kalalakihang Polish ay sasailalim sa sapilitang pagsasanay militar at maaaring sumali ng boluntaryo ang mga interesadong kababaihan. Sinabi niya na susubukan nilang magkaroon ng modelo bago matapos ang taon upang ang bawat adultong lalaki sa Poland ay may pagsasanay sakaling magkaroon ng digmaan, upang ang reserbang ito ay maikumpara at sapat sa mga posibleng banta. Pinag-uusapan natin ang pangangailangan na magkaroon ng hukbong 250,000 sa Poland, kasama na ang mga reserba. Magiging malaking tulong ito sa pagpapalakas ng depensibong posisyon ng Poland kung sakaling lusubin ito ng Russia at mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Magkakaroon ang bansa ng mas maraming taong sanay at handang sumabak sa labanan at ipagtanggol ang bayan. Sa kabuuan, malinaw na hindi nagpapakampante ang Poland pagdating sa pagpigil kina Putin at sa kanyang mga kasamahan, tulad ni Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa sa hangganan, modernisasyon ng militar at paggastos ng record na halaga para sa depensa, nagbibigay ito ng malinaw at tiyak na pahayag. Mas handa na ang bansang ito sa digmaan kaysa dati. At kung gustong kunin ni Putin kahit isang piraso ng lupa ng Poland, haharap siya sa matinding laban. Matuto pa kung paano naghahanda ang Poland para sa potensyal na digmaan kontra Russia sa aming bagong video na nagpapaliwanag sa epekto ng kanilang military evolution sa defense strategy ng Europa. Kung hinahanap mo ang mas nakakabighaning balita mula sa frontline ng Ukraine, panoorin kung paano ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang simpleng paraan para protektahan ang kanilang mga sasakyang militar laban sa drone. Sa huli, siguraduhing mag-subscribe ka sa aming trusted news channel para updated ka sa balita tungkol sa Russia-Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa mundo.